Welcome back to our Japan vlog. So, ngayon, pasakay na tayo ng train para sa ating susunod na pupuntahan. Ayan, naloka ako dito guys kasi muntik na akong madapa. Grabe, nagmamadali kasi. Alam nyo ba kasi ang mga train dito may oras. So, pag sinabing in 2 minutes time, dadating nga siya. Kaya ayan, ayaw naming mamiss yung train na to. Sayang kasi yung oras. So, nagmamadali talaga ako dyan. Galing nga pala kami kanina sa Shibuya Crossing, and nagpunta kami kay Hachiko. Unfortunately, nakakalimutan kong mag-video kasi na-overwhelm na naman ako kay Hachiko. Favorite spot ko yun eh, pinipilahan yun. So, nakipila pa rin uli ako kahit meron na akong previous na photo with Hachiko. Sobrang overwhelmed ako sa story ni Hachiko eh. And ayan, Yoyogi Park ang ating pupuntahan ngayon. Actually, this is one of the largest, not the largest park. So, imagine niyo, ganito na siya kalaki, pero may mas malaki pa dyan na park. Famous ang Yoyogi Park na parang forest-like siya. So, parang medyo may mga malagubat ang peg niyan na pwede kang mag-jogging, sightseeing, walking lang. By the way, no entrance fee dito and open siya 24/7. So, sa gabi daw, sinasabi dito na ino-open yung lights sa mga fountain. So, safe naman siyang pumunta ka dito sa gabi. What I like Japan talaga is how they preserve the nature. Imagine niyo Tokyo to, pero nakita niyo naman, ang dami pa rin mga puno. Kala mo nasa forest ka. So, parang literal na gubat sa syudad. May ganun. So, diba, parang ang yaman-yaman na bansa, dapat makikita mo puro mga buildings na, puro mga malls, mga condo. Pero dito, pinipreserve pa rin nila na magkaroon ng park, magkaroon ng mga pupuntahan yung mga tao, sightseeing, syempre sa mga locals and tourists din. So, kahit mga locals na pinupuntahan pa rin talaga niyan eh. Ayan, diba? So, parang papunta tayo sa mga pagubat na ang peg. Wala akong masyadong nakitang mga kainan dito correct me if I'm wrong kasi di ko lang napansin siguro. Pero may mga nakikita akong mga vending machine para sa water and mga drinks, which is talagang kailangan mong maging hydrated dahil malawak-lawak tong lalakarin nyo. Isa pa pala sa tip ko, pag pupunta ka ng Japan, you need to store energy talaga and stamina para maglakad. So, i-condition nyo yung sarili nyo bago kayo mag-trip. Kahit hindi sa Japan, na healthy kayo kasi talagang ma-enjoy nyo yung trip nyo sa pagpunta sa mga ganitong park, sa pag-akyat sa mga temple, at sa pagpila sa mga restaurant. By the way, kapag pinipilahan ng mga restaurant, ibig sabihin nun talagang the best doon, masasarap. So, magkaroon ng patience para pumila kasi worth it yun. And ayan, nakita nyo yung mga flowers, ang gaganda. Ayan, may mga nakasabay din kami, mga ibang tourists, ibang mga foreigner. Ayan, mga chill lang vibes dito eh. Ayan, so papunta na tayo sa ating next destination. Don't forget to like and subscribe, and please hit the notification bell for updates po. Bye!